tao ang gawa. Ronnie Ramos. Papayag ba tayo mga Pilipino? Ay sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, sus Mariusep, mga Pilipino, ipakita nyo yung 22 milyon na lang, wag na ho yung 30 milyon, 22 milyon na lamang na bumoto kay Sara Duterte kung nandyan talaga kayo. Tumindig naman kayo. Aba, ay walastik ano ha. Ganyan na lang kayo ng ganyan. Tapos reklamo naman kayo ng reklamong mahirap ang buhay. Ay di naman kayo kumikilos. Ang sabi sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Iyon, tama mga kababayan. Kung kaya't eto na po ang malawakang rally, panuorin po natin. At para sa kapakanan ng sambayanan. So, yes, panawagan natin muli yung mga nakikinig ngayon, simultaneous po, no? If you have the capacity and if you are, one with us, let's have a simultaneous indignation protest rally once again, White Ribbon March on June 28 mula Apari hasta Hulo. Ayan na mga kababayan, mula Apari hanggang Hulo. Ang sinasabi nga po dito magaganap na rally. Dahil dyan, ang isang menopause biglang niregla mga kababayan. Panoorin po ninyo. Initan ba? May mga ganun nila. Hindi, kasi period ko ngayon, may init ang ulo. Yung isang abogada mga kababayan na aywan ko ha, hindi po ako babae pero sa tingin ko mukhang menopause na po ito. Pero biglang niregla mga kababayan. Bakit po kaya ito biglang niregla? Nang makaharap ang mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Biglang uminit ang ulo ni attorney. Ano ho? Nang makaharap po niya ang mga magagaling na abogado ni VP Inday Sara dito nga po sa nalalapit na impeachment. OMG mga kababayan, ito pa ang isa sa headline natin, may matinding banat. Ito nga pong si Congressman Pulong laban dito kay, siyempre, Rimulya. Pagpapahuli ba si Rimulya sa limelight? Naku naman. Oo. Mahuhuli tayo niyan ngayon pagka hindi tayo magpa-epal na naman mga kababayan. Abay, malalaman po ninyo ang buong detalye na yan kung hindi nyo po i-escape ang bidyong ito at patatapusin po ninyo. At lalo na kung inyo pang ilalike at i-share. Maraming salamat para lalo pa pong madagdagan ang mga makapanood nitong bidyong ito. Samantala mga kababayan, hindi na po natin ito patatagalin. Ito na po ang mga detalye nitong ating pag-uusapan. Bakit nga po ba ito si Madam niregla? Ano ho? Bakit po ito niregla? Bigla. Initan ba? May mga ganun nila. Hindi, kasi period ko ngayon, may init ang ulo. Period ko ngayon, mainit ang ulo ko mga kababayan. Ito, patitikim ko lang sa inyo muna kaagad-agad na bakit ito niregla. Panoorin lang natin to. Ayan po, no? Ito po ay post ng Daily Tribune. Sabi dito, Vice President Sara Duterte is set to confront two of the principal figures behind the allegations against her after naming former Senator Antonio Trillanes IV and self-confessed former aide Ramil Madriaga as witnesses for the defense in her impeachment trial before the Senate. Ayan. Ito pala yun mga kababayan. Duterte to put accusers on witness stand. Siguro sa mga hindi pa po nakakagets kung ano po ba ang meaning nito mga kababayan, gusto ko pong i-chat GPT ko muna, katulad ko na hindi maalam masyado sa English, paki-translate muna, chat, ang aking kumpare, paki-translate, translate sa Tagalog, no? Para parehas tayo malaman natin kung ano ang meaning nito sa Tagalog. Wait lang guys ha. Pasensya na. Ay, ito ay parang live nyo talagang nakikita, no?
itong ating ating pinag-uusapan. Ayan papakita ko sa inyo. Ayan narito ang salin sa Tagalog, nakatagdang harapin ni pangalawang Pangulo Sara Duterte ang dalawa sa mga pangunahing personalidad sa likod ng mga paratang laban sa kanya matapos niyang pangalanan sina Antonio Trillanes Deport at Madriaga bilang mga testigo ng depensa sa kanyang paglilitis sa impeachment sa harap ng Senado. Nagets nyo na ba mga kababayan o hindi pa rin? Ang ibig lang sabihin nito, ayan po ulitin natin ha, bilang mga testigo ng depensa. Sino ba yung depensa? Si BP Inday Sara ang magdi-defense, di ba? Si BP Inday Sara ang magdi-defense. Ang mga testigo na si Trillanes at saka si Ramil Madriaga na testigo ng opensa, kinuha rin ni BP Inday Sara. Para maging testigo. Anak ng titing naman talaga, oo. Napakahusay ng abogado ni BP Inday Sara, mga kababayan. Biruin mo ba naman? Akala lang natin, itong mga testigo na ito ay para lang doon sa kabila, sa kalaban, sa ofensa lang. Yung pala, pwede rin pala ni BP Inday Sara gamitin depensa. Antindi nito. Total, nagpapakilala ka rin lang naman, Madriaga, na bodyguard ka. Tingnan nyo, ang tindi nga ng di ba mga kababayan, sabi dito, self-confessed former aide. Tingnan mo? Self-confessed nga lang former aide. Samantalang sila Sergeant Gutesa at saka itong Brave 18 at yung apat pa na lumantad ay kinikilala ni Saldico na talagang mga aide niya. Pero ang ginawa nito ng mga tolpo, tinawag na mga basurero, kargador. Samantalang itong mga ito, self nga lang, sarili lang nila ang nag-elect, sarili lang nila ang nag-proclaim na sila ay aide daw or bodyguard ni BP Sara. Pero ang totoo, hindi naman. Pero mga kababayan, hindi ito tinawag na kargador ni tolpo. Di ba? Dito nyo malalaman, mga kababayan, kung paano po paikutin nila ang narrative sa gusto nilang masundan, pasundan sa taong bayan. So makikita natin mga kababayan kung gaano po sila kabayas maglabas ng narrative at papaano mo nila iiwas po ang investigasyon. So ayan, ano po ang ibig sabihin nito mga kababayan kung bakit kanina pa ako tawan-tawa? Kasi biruin mo ba naman mga kababayan, naniniwala ka ba na magkaka-period pa? Sa bagay, wala pa naman siguro to senior citizen, hindi pa 60. Ang babae ba, ilang taon ba pag... hindi po sa personal, hindi po tayo rito nag-aduminim ha. Kasi sagot niya, period sa literal na kahulugan sa period, mga kababayan, di ba? Ang meaning niyan, regla. So, ako, ito sa pantaha ko lang ha, analyze ko lang ito. Dito talaga siguro yan niregla mga kababayan kasi hindi niya akalain siguro na gagawin yung witness nila na si Antonio Trillanes at saka si Madriaga ay kukunin din witness ni BP Inday Sara sa panig naman nila. Siguro kaya kaya siya nirigla kasi hindi niya ito inaasahan. Comment na kayo mga kababayan kung possible ba yung aking analysis na yan. Kung pupwede ba? Pag nag-comment kayo, comment nyo, pupwede yan BMR. O ganon, pupwede yung sinasabi mo na dyan nirigla si Madam, si attorney. Dahil sa, biruin mo, yung witness nila na pinakamatibay nilang witness, kukunin din na witness ni BP Inday Sara. So, ang mangyayari nito mga kababayan, ganito lang. 2 beses magsasalita or magwi-witness itong si Trillanes at saka si Madriaga. Yung una, doon sa nag-aakusa kay BP Sara. Mag-witness sila doon para akusahan si BP Sara. Ngayon, dahil kinuha sila ni BP Sara ang witness din, mag-witness naman sila kay BP Sara. Laban doon. Natatawa talaga ako mga kabayan. Tama talaga ng utak sa bagay. Antindi, daming mga abogado ni BP Inday Sara, mga kababayan no? Kaya siguro, ganun na lang talaga kadunong at katalino itong grupo ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, no? Kaya hindi talaga nila kayang mapaikot, Ang husay, ang husay talaga, sa totoo lang mga kababayan, napakahusay. Tingnan natin kung gaano ito kahusay. Mamaya, kikilalanin pa natin itong mga abogado na ito. Ayan po, no? Itong dalawang to, no? Ayan sila, si Attorney Puwa at saka si Attorney Season. Tindi mga kababayan. Timbers reportedly flared
during the pre-trial conference held at the Senate Thursday, June 18, ahead of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan. So, yung tempers daw reportedly flared. At yun nga, biglang nagkarigla si Lola. Lola, biglang nagregla. Ang tindi talaga mga kababayan, ano? Hindi, talaga, natutuwa lang ako, natatawa lang ako dahil hindi mo rin nakalain, ano? Sa bagay, hindi tayo mga abogado. Pero siguro abogado sila, alam din nila ito, no? May idea din sila mga kababayan. Pero ang matindi lang nito, bakit kailangan talagang gamitin, di ba? Bakit talaga kailangan gamitin? Nakakatawa talaga. As in, mga kababayan. Tindi. So, ayan ha. Dito sa impeachment ni VP Inday Sara ay mismo gagamitin itong mga witness ng kalaban ni VP Sara laban din sa kanila. Ito yung mga witness, mga kawabe. Dito siguro siya na ito yun, no? Ayan, no? Tawan-tawa si Madam. Ito yung abogado ni VP Sara. Lead counsel niya yan. What caption should we put on this picture? Seems like this picture says it all on the story outcome of this impeachment trial. The way they stand, the way they look at each other. Ayan, no, mga kababayan. Ayan, no? Ito pala yan si Meet Attorney Sheila Sison, the lead defense counsel for Vice President Inday Sara Duterte, a seasoned legal practitioner with extensive experience in litigation and advocacy. Attorney Sison heads the legal team tasked with defending the Vice President and the ongoing impeachment proceedings. Siya pala mga kababayan ang lead counsel ni VP Sara. Ayan. Dito pala nagkaroon ng nagka-period si Madam, si Lola. Ito pa si attorney. Kawayan, no? Talagang matindi pala mga kaubayan, kaya pala biglang nagkarigla. Anyways mga kaubayan, so ayan ha. Ayan na, alam nyo ng dahilan kung bakit biglang nagkarigla si Lola ha. Dahil siguro nga sa mukhang matindi ito, hindi nila akalain, ano ho. Bueno mga kababayan, eto, puntahan na natin ang banat dito ni Congressman Pulong Duterte. Ako pa talaga sinabihan mong hay at sabog, Secretary John Vic Rimulya. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sabog, at hay at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Di ba napakadali lang naman yan mga kababayan? Di ba? Kasi nga may mga akusasyon dito kay Congressman Pulong dati pa. Kahit pa presidente si Tatay Digong, di ba? May mga akusasyon na. Ngayon, may mga akusasyon pa rin na hay daw at sabog. Adik daw. O ngayon, kung adik pala, hinahamon ka ngayon na magpa-hair follicle drug test kayo ni Congressman Pulong Duterte. Bakit katakot? Boyeng or John Vic Rimulya, bakit ayaw mo makipagsabayan sa hair follicle drug test? Total, sinasabihan mo rin naman na hay at sabog itong si Congressman Pulong. Bakit kayo takot? Parang si Marcos din. Bakit takot si Marcos sa hair follicle drug test kung hindi naman siya adik? Ayon to sa kanyang ate kasi mga kababayan, dyan nga po sa ginanap na rally ng INC, siniwalat ni Senator Aymin itong kanyang kapatid mula pa pagkabata hanggang ngayon adik na itong si Pangulong Marcos. Kasama pa nga itong kanyang asawa at kanyang anak. Di ba? Mismo ang kanyang ate ang may sabi niya si Senator Aymin Marcos. Hindi nga nila nakakasuhan mga kababayan. At Supreme Court na mismo nagsabi na Marcos, mayroong taong bayan na nagsasabi na magpa-hair follicle drug test ka. Anong sagot ni Marcos? Ayaw niya. So, ang tanong dito Marcos Jr., kung hindi ka talaga adik at hindi ka sabog, bangag, bakit ka takot magpa-hair follicle drug test? Di ba hinamon ka na rin ni Atty. Vic Rodriguez sa hair follicle drug test? Ayaw mo rin? Supreme Court na mismo, kung ako dito no sa mga nagpetisyon, magpetisyon ulit tayo sa Supreme Court.
napilitin si Marcos magpa-herbolical drug test. Bakit? Kasi nga, kinakailangan po yan dahil siya po ay pinuno leader ng ating bansa at nakakatakot pag adik po ang pinuno sa ating bansa. Hindi natin alam kung saan na tayo dadalhin nito. Di ba mga kababayan? O, tingnan nyo ha, bago natin puntahan ang video tungkol kay ano. Ito ang video nag-trending mga kababayan. Nasita dito itong si BBM, no? Nasita dito ni Putin itong si BBM. At ito mga kababayan, yung view na to, aba ay comparison naman ng kay Tatay Digong at kay BBM. Kayo na pong humusga kung anong pagkakaiba nung si Tatay Digong ay nakipag-visit o nakipagkita dito kay Putin at ito naman si BBM dito kay Putin uli. Mapanoorin po ninyo ang comparison nitong dalawang itong meet up ng tatlo na mga presidente mga kababayan. Historically been identified with the Western world. It was good until it lasted, and of late, I see a lot of these Western nations bullying this morning. They are into so much hypocrisy, and they seem to start a war, but are afraid to go to war. That is what's wrong with America and the other. Kita nyo mga kababayan, no? Kita nyo? Ayan, no? Oh. Si Putin at si Pangulong Duterte, ang una mong mapapansin pagkakaiba, ayan, one-on-one sila lang dalawa na nakaupo doon sa magkatabi talaga. As in, close na close. Samantalang itong si Marcos Jr. naman at saka itong si Putin, ngayon, marami po sila, no? Sa side ni Putin, marami silang magkatabi. Sa side ni Marcos, marami naman katabi. At alam niyo mga kababayan, nandiyan si Anticler. Nakapagtataka lang tinignan ko po mga kababayan, ChatGPT ko kung compulsory ba, kinakailangan ba na laging kasama. Hindi naman daw dapat laging kasama. Pero alam nyo, sa India, sa Japan, kahit saan magpunta si Marcos Jr., laging kasama si Anticler. Ano kaya ang something, no? Mga kababayan, ito sa Anticler, no? Ano kaya ang something? Bakit laging kasama si Anticler? Ayon kasi sa ChatGPT, ng ChatGPT natin, hindi naman daw talaga kinakailangan na laging kasama itong si Anticler, no? Or itong Yusik nga lang po ito, hindi naman po ito yung secretary mismo ng PCO eh. Yusik lang siya eh. Tingnan niyo mga kababayan ito talagang silang dalawa lang, Silang dalawa lang talaga na mumupuntahan dun sa upuan na yun na close, as in leader na leader talaga. Samantalang ito kay BBM naman, ayan sila. Same lang, inupuan ng mga tao ni Putin, inupuan din ni Marcos. At isa pa sa mga napansin natin mga kababayan, ito. Di ba? Si Tatay Digong nagsasalita, si si Putin, ang ganda ng pakikinig, no? Talagang nakatutok na nakikinig kay Pangulong Duterte. Ayan. Samantalang ito naman si Marcos at saka si Putin, nasita pa si Marcos mga kababayan at natatawa-tawa pa kasi ito, mukhang aanga itong si BBM. As if naman naintindihan niya siguro yung salitang Russian. At naintindihan ni President Putin yung Tagalog, no? Kaya hindi niya na kailangan mag-mouthpiece or mag-hearing aid kung ano man ang tawag dyan mga kababayan. Ano ho? Tingnan nyo pagkamay nila, kinamayan ba ni Putin si BBM dito? Hindi ayun tingnan nyo si BBM pang, hindi, iba, no? Pero hindi, hindi ka mukha ni Tatay Digong ngayon, no? Salubong ka agad si Putin, si Putin ka agad may kamay. Si BBM wala, wala, si BBM tinuro doon ka. Doon ka. Sabi ni Putin, sige doon ka, dito ako. Ibang klase talaga mga kababayan, ano? Di ba? Nagkamay sa dibdib ang yumuko sa sila yumuko. Paalala pa si Putin, parang natatawa si Putin. Sabi ni Putin, ano ka ba? Nakakaintindi ka ba ng Russian? At nakakaintindi ba ako ng Tagalog? Magsuot ka nga ng hearing aid.
Ay nako mga kababayan, ano. So, yan, ganyan po nakakahiya itong si Marcos Jr. Kitang-kita, no? Unlike kay Tatay Digong, talagang ayan, no? Kita talaga napaka-snappy ng pakikipagkamay ni Tatay Digong at si Putin, no? Tapos si Tatay Digong nagsasalita, si Putin nakikinig lang ng nakikinig, ano? Talagang matama na nakikinig kay Tatay Digong. Samantalang dito naman kay BBM, si Putin yung parang siya yung tatay na nagpapaalala sa anak ko, magsuot ka nito. Di ba mga kababayan? Magsuot ka nito, sabi niya yung ano ni pangalan nito ni Putin. So ayan mga kababayan, balikan natin itong banat. Sinigwi lang muna natin ito. Kasi napansin natin itong si Putin at saka itong si BBM At na-compare lang natin itong ginawa ni Tatay Digong at ni BBM nung nakabisita, nakamit up nila itong si Putin, mga kababayan. So, ayan ha. Yan po yun, ang napakalayong diferensya. Okay. Balikan na natin ang detalye nitong banat ni Congressman Pulong dito kay John Vic Rimulya. Ito po, balita mga kabayan. Hinamo ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte si DILG Secretary John Vic Rimulya. Nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamo ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacanang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Ayan na nga sinasabi natin Bakit ka takot magpa-hair follicle drug test kung hindi ka naman addict, Mr. Marcos, Mr. BBM? Bakit ka takot? Diba? Simple lang naman yan Kung hindi ka talaga addict, kahit minuminuto, kahit oras-oras, magpa-hair follicle drug test ka. Kasi isa kang pinuno. Oo nga, walang batas, walang pwedeng magpilit sa'yo ng batas. Pero, ang morality, yun ang magdidikta sa'yo kung may moralidad ka pang natitira sa kalamnan mo. Sa nguyang-nguyaan mo, BBM. Kung mayroon ka pang natitira, di ba? Magpa-hair follicle drug test ka na kasi nga, presidente ka, hindi ka naman presidente ng magtatinda ng tinapalang. Bansa ito, yung pinapalakad mo na ngayon, bankrupt na. Ngayon, naghihirap na. Dahil sa sobrang issue ngayon ng pagnanakaw, na hindi mo malutas-lutas. Dahil hindi nahiya nang sinabihan mong, mahiya naman kayo. Anong nahiya? Kakapal nga ng mukha Hindi ba naman ang balat ba naman, hindi balat ng tao, balat ba naman ng buhaya? Siyempre makapal, di ba? Ito pa. Itinanggi po ng DILG, PNP at NBI ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte na mayroon na umanong ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo. May pasarin pa si Interior Secretary John Vic Rimulya sa mambabatas. Saksi, si Ian Cruz. Sinabi ng mapagkakatiwalaan niyang source, meron na anyang arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya mula sa International Criminal Court o ICC. Sigo ang dating Special Assistant to the President noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama sa tinukoy na co-perpetrators sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte sa ICC. Tanong ni Congressman Duterte, wala na bang katapusan ang Administrasyong Marcos sa paggamit umano sa ICC bilang political weapon laban sa mga kalaban nito para pagtakpan ang umuling pagnanakaw sa bayan? Si Senador Go naman, ipinagpapasa Diyos anya ang lahat, pero ginit niyang wala naman anya siyang nilalabag na anumang batas ng tao o batas ng Diyos. Hindi naman anya niya naging trabaho kailanman ang mga police matter. Pero sabi ng PNP, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon o direktiba
ukol sa umano'y ICC warrant. Buti pa siya alam niya. Ako, hindi ko alam. The Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. Ito rin ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba? Sabi niya, highly reliable source. Baka high lang. Pinalaga naman ng Malacanang ang sinabi ni Congressman Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC sa mga kalaban sa politika. Huwag nating Totoo naman huwag ka nang umipal dyan, Claire. Na lagi kang kasama sa bakasyon ni Marcos, lagi kang kasama sa travel, lagi kang kasama sa budget ng pera ng bayan. Huwag ka nang umipal dyan. Totoo naman Kasi kung hindi nyo ginagamit ang ICC para lang patahimikin ang mga kritisismo dito sa Malacanang, una, tingnan nyo mga kababayan, sino ba ngayon sa mga kritiko ang nagtatanong kung saan napunta ang pera ng Maharlika 500 billion investment fund? Nasaan na yun mga kababayan? Sino ba ngayon ang nagtatanong tungkol sa pera na nawala, na ninakaw niyong PhilHealth? 89 billion, nasaan na yun? No? Sino ba ngayon ang nagtatanong ng pera na pinagbintahan ninyo ng gold reserve ng Pilipinas? 25 tons or 25 na libo o 25,000 kilo na ginto na ibinenta ninyo. Sino ngayon? Nasaan ang pera na bilyon-bilyon? Di ba? Sino ang nagbunyag nito? Si Tatay Digong. Ang mga Duterte lang naman. Kung kaya't anong nangyari? Kailangan mong ipatapon or ipakidnap mo kay Torre papuntang daig. Kasi nga, pag patuloy na magsasalita si Tatay Digong, patuloy na ibubulgar itong inyong ginagawa, hindi na kayo makakapagnakaw. Diba? Katulad din itong tungkol sa flood control ngayon. Akala nyo ba kayo? Hindi. Si BP Sara ang nag-uumpisa niyan. Si Tatay Digong nag-uumpisa niyan. Doon pa nga lang sa PI, di ba? Kauna-unahan yun. Inumpisahan nyo na doon. Makikita na ngayon mga kababayan, nagtugtugma-tugma na, di ba? Yung mga nauna na ng mga nagsasabi ng mga Brave 18, 2023 pa. Wala pang isang taon pa lang si BBM na nanungkulan, itong si Romualdez dinideliveran na ng mali-malitang milyon-milyon na pera. Yun yung katunayan mga kababayan na talagang pinunduhan nila noon yung unang PI. At yun ngayon ang unang inalmahan ni Tatay Digong. Kasama tayo sa kauna-unahan na hakbang ng maisog rally. Para sa nyo? Ibig sabihin, maisog, matapang na labanan itong gagawin nilang pagbaboy sa ating konstitusyon. Yun na po yun. Babaguhin nilang konstitusyon para para hindi na po sila mawala sa posisyon. Patuloy na po silang magnakaw. Limasin, lamunin, lahat ang pera ng bayan, mga kababayan. Yun po ang kanilang target talaga dito. Kaya ngayon, hindi na pa tayo dapat papayag, mga kababayan. Hindi na tayo dapat papayag na kanila na po ubusin ang pera. Kaso nga, syempre, sama-sama sila lahat. Tingnan yung mga binanggit ng mga brave soldiers, di ba? Di ba? Brave 18. Anong nangyari? Halos lahat ng sangay ng ating pati ba naman si Trillanes, pati si Dilima na hindi pa dati congressman. Lahat, pati pare, sangkot Pati si Ramon Tulfo, pati si Arnold Clavio. Di ba mga kababayan? Lahat sila sangkot. Speaking of Arnold Clavio, mga kababayan, meron na lang ako nakita kay Arnold Clavio. Tingnan nyo po ito kay Arnold Clavio. May umalma sa'yo, Arnold. Baka kilala mo ito, Arnold Clavio. Ito, namulat at nagising ang mamamayan kung papaano sila pinagsamantalahan ni VP Sara habang nakaupo sa pwesto. Sumagot itong babae na to. Sino ito mga kababayan? Kilala nyo ba? Tigilan mo si VP Sara. Ikaw ang tunay na mapagsamantala, Kuya Arnold. Ayun pala mga kababayan. Si Sara Balabagan pala ito. Si Sara Balabagan, pinagsabihan ka Arnold Clavio. Ikaw pala ang tunay na mapagsamantala. Bakit? Mga kababayan, itong si Sara Balabagan, lumutang po ito na may anak po ito.
at yung anak niya, kanino. I-search nyo kung kanino ang anak niya. Nung siya ay, di ba, ito ay pinagtangka ang gahasain at napatay niya yata yung kanyang, yung rapist sa kanya, mga rape sa kanya na Arabo. At kaya nga ito nakulong. Mga kababayan, di ba itong history, ang history ni Sara Balabagan? Sabi ni Sara Balabagan, tinawag si Arnold Clavio na mapagsamantala. Nagbigay ng kanyang reaksyon ang dating singer na si Sara Balabagan sa mga komento ni Arnold Clavio laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Clavio na bumabagsak na umano ang popularidad ni Duterte at ang ambisyon nitong maging pangulo sa 2028 dahil sa mga lumalabas na ebidensya sa impeachment case. Sinabi pa ni Clavio na pinagsasamantalahan umano ni Duterte ang taong bayan at unti-unti na umano itong nabubunyag. Ngunit ayon kay Balabagan, si Clavio ang totoong mapagsamantala at hinimok nito ang mamamayan na tigilan na ang Vice Presidente. Matatanda ang inakusahan ni Balabagan noon si Clavio na siya umano ang ama ng kanyang panganay na anak. Nangyari ang umano'y relasyon nila noong siya'y minor de edad pa lamang habang kinukover ni Clavio ang kanyang istorya. Ayan na nga mga kababayan. So Clavio, ano masasabi mo dito kay Sara Balabagan? Ikaw daw yung ama at ikaw daw ang mapagsamantala. Minor de edad daw siya noon nang kinukover mo siya nung panahon nung kanyang kaso. Minor de edad daw siya ay inanakan mo siya. Ano masasabi mo dyan, Arn? Ikaw pala ito mapagsamantala. Tapos ano mo kay BP Inday Sara, kita mo? At ngayon, pakisagot yung bintang sayo ng mga ng mga Brave 18 o yung 4 na yon. Kita nyo mga kababayan? Sapol si Arn Ang. Sapol na sapol mga kababayan. So ito, punta na tayo dito mga kababayan sa totoong panawagan ng taong bayan. Kaya dito, sabi nga nito, no? Tama ito dito si pangalan nito si Ronnie Ramos ba to? Ronnie Ramos. Tama ito dito sa kanya sinasabi, no? Na dapat lumabas ng taong bayan. Papayag ba tayo mga Pilipino? Ay sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hindi. Hanggang, Sus Mariusep, mga Pilipino, ipakita nyo yung 22 milyon na lang, wag na ho yung 30 milyon, 22 milyon na lamang na bumoto kay Sara Duterte kung nandyan talaga kayo. Tumindig naman kayo. Aba, ay walastik ano ha. Ganyan na lang kayo ng ganyan. Tapos reklamo naman kayo ng reklamong mahirap ang buhay. Ay di naman kayo kumikilos. Ang sabi sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan mo mga kababayan, ako naniniwala ako sa sinasabi nito, no? Na dapat talaga tumindig na ang taong bayan. Lalo na yung mga bumoto kay BP Inday Sara. Ito, yung kantsaw kasi nila mga kababayan, kung talagang maraming bumoto kay BP Inday Sara, bakit hindi sila lumabas? Alam nyo, sa hirap po ng buhay ngayon, pamasahe nga lang papunta dyan sa EDSA, papunta sa mga rally, hirap na tayo, di ba? Ang gasolinang mahal. At tapos pagkain pa doon. Tapos a-absent ka pa, may sakit pa yung pamilya mo, anak mo, tatay mo, nanay mo, lula mo, mayroon pang karamdaman na kailangan magtrabaho ka dahil para sa anak mo, hindi ka talaga makakapunta, mga kababayan. Pero, hindi po dahil dyan, mawawalan po tayo ng pag-asa. Talagang, marami na po talaga ang sablay nitong Marcos administration na ito. Ang taong bayan kasi, tandaan po natin, kung inyo pong marirecall, nung nakausap pa po namin si PRRD bago siya, kasi tatandaan ninyo mga kababayan, ayan o, yan o, ito, may interview si Tatay Digong, ayan o, yan yung ano na yan, tingnan nyo yan mga kababayan, ayan, yung isa doon na video, ayan yung isa doon sa dulo, ito, sa kaliwa, ayan kami ng Tatay Digong, mayroong may nalaman ako, no? May kininto noon sila Tatay Digong na yung panahon ni Cory Aquino at panahon ni Benigno Aquino, ni Ninoy Aquino. Hindi naman yun yung on the spot. Actually, nangyari yun 1983.
So, nang pinatay si Ninoy 1983, hindi pa agad napatalsik si Marcos. 1986 pa, so 3 years. Di ba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan ngayon, 26-28, mas malapit na nga ito eh. Di ba mga kababayan? I mean, kung comparison, bakit pa tayo may inip? Yun nga eh, 2026. Pero bago yan 1983, atras dito, marami na talagang galit sa mga Marcos. At noong mga panahon na yan, pati mga media, galit po lahat sa mga Marcos, sama-sama po lahat sila. Pati mga media, wala pong ano na noon. Lahat na po ng sektor galit. Mga MPA galit sa mga Marcos. Mga media galit sa mga Marcos. Mga Muslim galit sa mga Marcos. Kasi, naalala ko, mayroong mga na-search ako sa Google, yung Javida Massacre, mga Muslim. Oo, binibintang din yun sa mga Marcos, kay Marcos noon. Di ba? May mga theory din ganon ng mga pangyayari noon. So, alam nyo yun mga kababayan, lahat ng sektor, lahat ng pati mga relihiyon ay kay Marcos nakapokus na talaga. Galit na kay Marcos noon. Pero hindi agad-agad napatalsik si Marcos. Umabot pa siya ng 3 taon. Ha? Despite na bago mapatay si Ninoy, galit na lahat ng mga religion, mga MPA, mga samahan kung ano-ano man dyan, mga realista, galit na lahat yan, hindi pa rin si Marcos napabagsak. Gets nyo mga kababayan? Gets nyo? At ang mahalaga doon, mga mainstream media, lahat, mga mainstream, mga radios, TV, lahat, galit kay Marcos. Ang hindi lang galit kay Marcos, siyempre yung PTV kasi gobyerno yan eh. Hawak ng gobyerno yan eh, ng management, di ba? Yun lang naman talaga noon. Pero lahat yan. Ang hirap kasi ng sitwasyon natin ngayon, oo, Marcos pa rin. Si Marcos na naman ngayon. Ang problema ngayon, marami pong kakampi doon sa mga dilawan. Lalo na nga ang simbahang Katoliko. Dati, sinusuka nila si Marcos. Dati, itinatain nila si Marcos. Pero ngayon, kinakain nila. Di ba? Sino-sino lang ngayon, mga kababayan? Yung mga born-again Christian. Yung iba't ibang mga sama ng panampalataya, katulad ka. Hindi naman total, ang INC, hindi naman din totally ganun, di ba? Liban lang sa QOJC dahil talagang ginipit nitong Marcos na ito. Di ba? Pero isa pa sana ang inaasahan natin, yung GIL, yung Jesus is Lord, naging Judas is Lord, naging Jesus Remulla is Lord ang nangyari, di ba? Naging Joel is Lord. Kung ano-ano pang naging tawag niyo dyan sa GIL. Sorry. Wala eh. Kasi hindi mo naman po pwedeng diktahan ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan yan eh. Karapatan ninyo na pumanig kayo kung saan yung gustong panigan. Karapatan din ng taong bayan na magsalita. Kasi binoto ka ng taong bayan eh. Hindi lang naman bumuto sa'yo GIL eh. Di ba? May bumuto sa'yo Katoliko, may bumuto sa'yo Muslim. Iba't ibang pananampalataya, may bumuto siguro diyan kay Joel. Hindi lang basta GIL ang nagpapanalo kay Joel, di ba? Kaya taong bayan, doon ka dapat, hindi yung sa simbahan mo lang nakapokus ka, Joel. Di ba? So ngayon, ang taong bayan, nagbabaklas ngayon. Ang dami na kahapon, di ba, na panood ninyo? Nag-trending nga tayo doon eh. Ang daming doon eh, views eh. 50,000 na yata mahigit yun. Yun mga kababayan. So, anong asahan natin? Magta-tridor ka pa. Pero ngayon, may nakita tayo. Itong samahan nitong mga ito, nanawagan na sila mga kababayan. Ito, panoorin nga natin itong umpisa. Pero, sino ang may birthday ngayon? Dali ha. Yung umpisa lang nila mga kababayan, tingnan natin ha. On Bishop Efraim Tendero, who will explain the mission and the vision of the IRLCNT or the Interreligious Leaders Council for National Transformation and the White Ribbon Movement. Bishop. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa inyong lahat na nagsama-sama dito at lalong higit sa mga kasamahan natin sa media na nagparito para may bahagi ang aming pong mga panawagan. Ano po ba itong Interreligious Leaders Council for National Transformation? Ito po yung nabubuo ng mga leaders ng 4 na pinakamalalaking religious group in the country. Sa pangunguna ni Bishop Colin Bagaporo, who is the chairman of the Episcopal Commission on Interreligious Dialogue at Bishop of Kidapawan.
So siya po ang kumakatawan sa Roman Catholic Church in the Philippines. Nandito rin po ang National Council of Churches, ang mga Protestant groups ng ating sa Pilipinas, kinakatawan ni Bishop Joseph Agpawa, na siya pong Vice Chair para po sa National Council of Churches in the Philippines at General Secretary ng United Church of Christ in the Philippines. Nandito rin po kinakatawan ang isa pang malaking grupo, ang Philippine Council of Evangelical Churches, sa pangunguna ngayon ni kinakatawan ni Bishop Evangelio Eli Mercado. At nandito rin ang ating mga kasamang mga Muslim, kasama ni Alim Nagib Taher at saka ng isa pa niyang kasama. So, ibig sabihin, ito po yung 4 na pinakamalaking religious groups in the country na nagkasama-sama upang ating pag-isipan, ano ba ang ating kinabukasan ng ating bansa? While ang ating constitution ay sasabing there's a separation of church and state, we cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan. Nais po nating makita na patuloy na maghari ang kaayusan. Nandun nga po ang ating panawagan. Meron pong ilang talata tayong titingnan. Halimbawa sabi sa 1 Timoteo 2, kaya nga una sa lahat, hinihiling ko na magsagawa kayo ng mga panalangin, mga kahilingan, mga pagsamo, pasasalamat sa lahat ng mga tao, sa mga hari at lahat ng nasa kapangyarihan, upang tayo mamuhay ng tahimik, mapayapa sa lahat ng kabanalan at katapatan. Yun ang ating pagnanasa sa ating bansa, sa ating bayan. At yun din po ng mga pinuno ng ating pamahalan. Itinalaga sila ng Diyos, pero meron silang pananagutan. Ang sabi sa 1 Pedro 2, 13 at 14, pasako po kayo sa bawat mga pinuno alang-alang sa Panginoon, maging sa hari bilang pinakamataas, maging sa gobernador bilang sinugo niya, at meron siyang pananagutan sa paggawad ng parusa sa mga gumagawa ng masama at sa pagpuri sa gumagawa ng mabuti. Nais po nating tawagan na ang pamahalaan ay itinalaga para parusahan ang masama, ang gumagawa ng masama, at itaguyod yung gumagawa ng mabuti. At ang ating pong pagnanasa ay ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa? Ano magiging kinabukasan ng ating bayan? Bigyan ko na kayo ng backgrounder, mga kababayan, kung sino ito nagsasalita. Ha? Ito pala ay si Bishop Tindero. Naging National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, PCEC, sa loob ng mahigit 20 taon. Naging Secretary General at CEO ng World Evangelical Alliance, WEEA, mula 2015 hanggang 2021, isang pandaigdigang samahan ng mga evangelical churches. Pagkatapos ng kanyang termino, itinalaga siya bilang Global Ambassador ng WEEA. Bakit siya ang balita ngayon? Ito pala mga kababayan. Kamakailan, naging laman siya ng balita dahil siya ang isa sa mga witness sa pagperma ng affidavit ng 18 umanong dating Marines. Dahil dito, nag-issue ng subpoena ang National Bureau of Investigation upang kunin ang kanyang pahayag. Nilinaw naman ni Bishop Tindero na ang kanyang papel bilang witness ay pagpirma lamang ng affidavit at hindi nangangahulugang pinatutunayan niya ang katotohanan ng mga nilalaman nito. Sa batas, karaniwan itong ibig sabihin ng pagiging witness sa isang affidavit, pinatutunayan lamang na ang lumagda ay siyang aktwal na pumirma. So mga kababayan, ang backgrounder pala nitong si Bishop Tindero, ayun nga, matagal siyang leader ng evangelical churches, no? Hanggang sa ibang bansa buong mundo. At ngayon, ang latest niya, involvement at naging laman siya ng balita ay siya pala ang nag-witness doon sa Brave 18, mga Marines, no? Na pumirma ng affidavit. Na ang pinatutunayan niya na yung mga Marines na yon, sila mismo ang nagsalaysay, nagbigay ng affidavit na yon. Okay mga kababayan? So ibig sabihin, itong bishop na ito, na magkakandak ngayon sila ng mula Apari hanggang Hulo, na malaking rally sa June 28, mga kababayan, ay ito palang kanyang background. Alam niya ang istorya ng Brave 18. Malamang natutukan niya rin yung mga bagong development na pati pala si Ramon Tulfo, Arnold Clavio, Chis Escudero, nabanggit nitong mga bagong lumutang na ito mga kababayan. Diba? So yung iba nga may nagsabi, may nagsyawi ng malita. Diba? May nagsyaron daw ng malita.
Kasi nakita si si Kiko Pangilinan at saka si Shawe, no, si Sharon. Alam nyo na siguro ang ibig sabihin mga kababayan, pag pumunta ka sa mga handaan, fiesta, birthday, kasal, binyag, pwede mag-Sharon o oy, may nag-Sharon. O, alam nyo na yon. Balutin mo ako. Di ba? Agoy. Ay, wag ka na BMR, baka umulan pa ito, ano ho? Ito, i-forward lang natin dito mga kababayan kasi gusto ko itong sinasabi ni Luke Espiritu eh. Ito si Luke Espiritu mga kababayan, bagamat alam ko kalaban ito ni BP Sara at hindi nito gusto si BP Inday, pero gusto ko mapakinggan natin lahat, i-share ko sa inyo ang kanyang sinasabi at punto niya rito. Reaksyonan po natin ang kanyang punto. Maganda kasi ang punto niya dito mga kababayan eh. Maganda ma-share ko sa inyo ito. Panoorin natin si Luke Espiritu. Ayan ha, ito dito natin ano. Magandang umaga po sa lahat ng kawani ng media. Hindi ko alam kung sinasadya itong sitting arrangement. Doon sa kabila ay sila Bishop Bagaporo, Bishop Tenendero. Dito naman ay mga abogado, doon Bishop at Imam. Alam nyo, pag nagsama ang Bishop at mga abogado, kailangan ng manginig sa takot lahat ng korap. Batas ng Panginoon at batas ng tao ang maghahabol na sa inyo ngayon. Yan mga kababayan ha. So ito, grupo ito ng mga abogado at mga iba't ibang samahan ng pananampalataya. Bakit natin sinabi? Kasi nga may bishop at may imam, so Muslim yon at malamang may mga born again dito. No ho? So ayan mga kababayan, ito po yung compose ng magsasama-sama sa June 28. Sunday yata ito. No ho? Mula Apare daw po hanggang Hulo. So malakihan po itong rally na ito. Ano ba sinasabi dito ni Luke Espiritu? Bagamat hindi pa ako bilib sa taong ito, itong abogado na ito mga kababayan, pero gusto ko po mapakinggan ninyo at gusto ko reaksyonan ng tungan niyang sinasabi. Ako po si Luke Espiritu, ang tinatawan ng isang anti-corruption coalition, ang Artikulo 11. At ako rin po ay mula sa labor movement, Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, at aming sinusuportahan at kinagagalak ang pagbubuo ng White Ribbon Movement. Alam nyo yung korupsyon sa Pilipinas, hindi maaring gagamitin ng iba't ibang paksyon ng mga korap. Ang korupsyon is such na kung gusto natin singilin ang mga Marcos doon sa flood control project at ang mga kasapakat ni Marcos, hindi maaari na hindi mo rin pangunahan na singilin ang mga Duterte. Dahil magiging insincere ka. Kung ang mga Marcos ay sisingilin mo dahil sa flood control project, pero sa likod nun, ang gusto mo ay maging manumbalik sa kapangyarihan ang mga Duterte na sangkot din sa korupsyon. Kaya nga merong problema sa kredibilidad ang mga tulad ng 18 so-called Marines, sila ni Mike Defensor, sila ni Alan Peter Cayetano at si Attorney Baligod dahil naniningil sila sa flood control, ngunit sa likod nun, kanilang gustong malagay sa kapangyarihan ang isa ring korap. The other case is true. Hindi rin maaari. Wait lang ha, resyonan ko muna ito. May punto sana ito si Attorney Luke Espiritu, pero para sa akin mga kababayan, bilang isang abogado, dapat lagi kang may tinatawag na benefit of the doubt. Diba? Oo, sabihin natin, ako sang-ayon ako doon sa sinasabi niya. Panagutin lahat. Tama naman ito, pero bilang isang abogado, nakatuon ako doon, attorney, na ikaw, bilang isang abogado, dapat lagi kang may sinatawag na partiality. Ibig sabihin, hindi ka dapat nanghusga kaagad hanggat hindi mo pa naririnig yung magkabilang panig. Am I right? Tama ba ako, attorney? Di ba nga dapat ganun? Yun lang yung puna ko sa iyo, attorney. Kasi, sinasabi mo na wala kang panig, pero bakit? Bakit? Parang ang dating, guilty na kaagad sa'yo. Which is, dapat, bilang isang abogado, di ba dapat kailangan mo muna mapakinggan ang kabilang panig bago ka maghusga? After all, hindi ka nga dapat pwede maghusga eh. Dahil may maghusga yung judge, di ba? Isa kang abogado, isa ka lang din magiging tagapagtanggol ng isang grupo or isang kliyente mo. So, perhaps, it's either BP Sara ang client mo or Marcos ang client mo or wala ka doon sa dalawang yon. Kahit saan ka pa umistan dito, attorney, wala ka dapat parang pinapanigan.
Di ba? Wala ka pa rin karapatan na para bang ipagpalagay mo na ang grupo ng Duterte ay guilty na, ang grupo ng BBM or Marcos ay guilty na. Di ba? Kung sinasabi mo na neutral kayo, di ba dapat mas lalo kang magpakita ng neutrality sa lagi mong ilalagay ang sarili mo ng benefit of the doubt. Lalagyan mo ng di umano, may akusasyon ng ang Brave 18, may akusasyon din yung ganitong kabila, inaakusahan din si BP Inday Sara. Dapat lagi mong ipapakita sa taong bayan na may mga dadaan ng due process ito. Ang dapat mo dito, attorney, i-share sa taong bayan, hindi nila ginagawa ang tamang due process. Di ba ganon? Kasi yung tamang due process, ito, kamukha niyan ngayon. Paano sinasabi mo na hindi mapapanagot? May impeachment na nga kay BP Inday Sara eh. Bagamat alam po ng lahat, kita ng lahat na kung ang dalawa, si BBM at si BP Sara, pinaakyatan ng impeachment, pero sino lang ang nagtuloy kay BP Sara? Bakit? Kasi nga maraming kalyado si Marcos. Si BP Sara, kalaban niya lahat ang mga kalyado ni Marcos, inandyan sa Congress. So, kita mo na kaagad eh. Di ba? Kung titingin ka bias sa may bias, makikita mo na kaagad. Unless kung yung mata mo, buta ka, bulag ka. Di ba, attorney? Ang hindi ko lang mag-get sa attorney kasi nagpe-pretend ka, nag-ano ka na neutral ka, pero it seems like hindi ko maramdaman. Pero anyway, tuloy pa natin. May punto ka pa naman dito sa ng dolo eh. Na naglalayon ka na singilin si Sara Duterte at ang mga Duterte in general kung hindi mo pangunahan ang paniningil kay Marcos. Magiging insincere ka rin. Gusto mong singilin ang mga Duterte sa confidential funds, pero isi-shield mo ang Marcos sa flood control project. Paano nangyari yun? Siguradong sasabihin ng marami na alam naman na kurap ang Marcos, sasabihin, bakit mo hinahabol ang mga Duterte, pero ang mga Marcos sinishield mo? And I have always asserted na kung gusto natin na wag maging presidente si Sara Duterte sa 2028, napaka-importante at precondition ang paniningil kay Marcos. And that's why this type of a civil society formation, ang White Ribbon Movement, na hindi nahuhulog sa mga factional division ng mga kurap, kundi naglalayon na singilin lahat, singilin. Hindi yung mismo sa paniningil natin sa mga kurap at sa mismong proseso na gusto natin gawing accountable ang mga magnanakaw sa gobyerno, meron kang itatangi na mga magnanakaw din para magkaroon ng totoong transformasyon ng ating bansa. Dapat tayo ay lumagpas sa laro ng mga trapo at ng mga dinastiya. Yan mga kababayan, yan, hanggang dyan ang ano ko sa kanya. May punto sana ito, okay sana yan eh. Tama naman yan eh, na ganun talaga dapat, hindi tayo dapat talaga lalagpas doon. No? Dapat talaga neutral. Ang problema ko dito kay mga kababayan, dito kay Attorney Lo, kasi nga dapat bilang isang abogado, attorney, ipakita mo sa mga taong bayan ang sitwasyon. Kasi tingnan nyo naman, loging-logi ang mga Duterte eh. Loging-logi talaga eh. Alam mo yan, bilang isang abogado, hindi ka lang sasalita kasi nga, depende kung kailan ka magsasalita, kailan ka tatahimik. Depende kung sino ang gusto mong panigan, di ba? Pero kita naman eh, labag yun sa due process yung ginawang kay Tatay Digong. Kahit hindi ako supporter ng Duterte. Alam natin yun. Ang sagot nga lang nila dyan eh. Bakit? Yung mga namatay ba noong panahon ng war on drugs, binigyan ba ng due process yun? Yun yung kanilang Yun yung kanilang sagot eh. Kaya ngayon, okay lang para sa kanila na itong si Tatay Digong kunin din na wala sa due process. Kasi nga, ang sinasabi nila, ginawa naman ni Tatay Digong yun eh. Na walang due process noon eh. Yun nasabi nila ha. Walang due process sa mga pinatay or mga namatay sa EJK. Di umano. Di ba? So, parang sa kanila, okay lang din na wag na rin magkaroon ng due process. Pero ang totoo mga kababayan, hindi po okay parehas yun. Hindi po okay parehas yun. Yung una, yung binibintang ninyo na war on drugs na mga AJK, di umano, hindi yun okay. There is no such thing dapat.
Yun ang due process. Wala sanang ganon. Kaya lang nangyari na yun eh. Now, dahil ba nangyari na yun, kailangan din natin gantihan sa pamamagitan ng ganon. Hindi natin makukuha ang tamang hustisya. Tama hindi? Hindi natin makukuha ang tamang hustisya. Ano ang pinagkaiba ng isang pumatay ng isang tao at pinatay niya yung pumatay? Anong pinagkaiba nila? Wala, di ba? So, ganun ba gusto ninyong hustisya? Hindi ganun. Para magkaroon ng tunay na justice, idaan nyo sa tamang due process. Doon pa lang makakamit ang totoong hustisya. Kasi, anumang hindi tama sa process or due process, labag yun sa hustisya natin. Kaya hindi nyo rin makakamit. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Katulad nito ngayon, may mga akusasyon dito sa mga senador, mga congressman, mga politiko, mga Marcos family, Martin Romualdez family. Lahat sila nakusahan. Anong justice dito? Ang tamang justice dito, pakinggan nila. Huwag nilang ipitin at huwag nilang itago. Para ano? Para lumabas talaga ang totoong hustisya. Kasi hanggat tinatago yan, hanggat iniipit yan at tinatakot ang mga Brave 18 or Brave 22, ay mangyayari, hindi pa rin makakamit ang totoong hustisya ng taong bayan. Speaking of totoong justice at hindi plastic, mga kababayan, anong nakikita nyo dyan sa bidyong ito na ating napapanood? Tingnan nyo nga, ano masasabi mo, Senator Marcolita, dito? Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo? Ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. Sino man Ayan, Senator Joel Villanueva. Lumapit si Senator Joel Villanueva, mga kababayan. Umakbay ng ganon, hinawakan ng kamay ni Senator Marcolita. At yun nga, yun nga mga kababayan. Sabi ni Senator Marcolita, sino man sa atin ang kakalas, despite na nakita na ang sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa, na muntik ng makidnap din papuntang dahig nitong Marcos admin, ay mas masahol pa kay Judas. Senator Joel, nakakapanghinayang ka talaga. Hindi ito yung totoong prinsipyo ng Kristiyano. Ang Kristiyano kasi handang mamatay para sa katotohanan. Hindi po natatakot makulong, hindi po natatakot pugutan ng ulo. Juan Bautista, pinugutan ng ulo. Esteban, pinagbabato hanggang sa napatay. Hindi po natakot. Sino-sino pa yung mga pinatay na mga Kristiyano nung unang panahon, hindi natakot. Huwag mo sabihin, Senator Joel, yung mga yun, guilty yun sa kasalanan nila. Hindi sila guilty. Hindi nga lang silang takot mamatay. Hindi nga lang sila takot makulong. Bilang Kristiyano, yun ang totoong paninindigan. Ikaw kaya, Senator Joel, nasaan ang pagiging totoo? Totoo ka bang Kristiyano o hindi ka tunay na Kristiyano? Kasi ang totoong Kristiyano, hindi takot mamatay at hindi takot makulong. Yun lang, Senator Joel. At ayon kay Senator Rodante Marcolita, masahol pa kay Judas ang bumaliktad. Ayan mga kababayan, ano sa tingin ninyo at anong masasabi ninyo dito sa ating napanood ngayon? Ating pinag-usapan ngayon mga kababayan, na ito nga si Senator Joel ay bumaliktad. Ito.
Ito, speaking of comment mga kababayan, ito, ang dami niyang comment, oh. Ilan ang comment nito? 785. Pa, dami ah. Grabe, ang dami palang views nito mga kababayan. Ilang ba views nito? Umabot na pala ito ng 54,000, no? Ang nanood nitong video na ito mga kababayan, kahapon. Ito, tingnan natin ang mga gustong pa-shoutout. I-shoutout natin sandali. Bago tayo magtapos. Rizalina Suzuki. O sige, i-friend mo rin ako. Salamat po, Rizalina Suzuki, ma'am, sa pag-friend sa akin. Watching from Bulwang, Numancia, Aklan. Rinaldo Reyes Jr. Oy, thank you sa iyo sa pag-comment mo sa Rinaldo Reyes dyan sa Numancia, Aklan. Ngayon ko lang narinig yung lugar na yan. Oy, tinatapos kong pinapanood, Lodi, kahit late ako. Sabi ni Gloria Sequera. Yun. Thank you sa pagtatapos ha. Sana natapos nyo, nakarating kayo hanggang dito sa dulo na ito. Boy Tigas. Ayun oh. Solid ako sa channel mo. Boy Tigas Muslim. Talagang si Boy Tigas Muslim oh. Salamat sa iyo, brother ha. Solid na solid ka. Huwag na lang akong tawaging idol. Brother na lang. John Busaco TV Vlog. Hello, shoutout diha. Basta Sara Duterte kami. Sara Duterte laban, sabi ni Vicente Busaco. John Busaco, shoutout sa iyo ha. Ako palaging nanonood ng mga vlogger pero hindi ako nagko-komento. Matanda na ako pero ngayon lang ako nag-comment. Mapalad ka bro dahil first time ako nag-komento. Good afternoon, B. God bless us all. God bless our nation. Sabi ni Julito Toriaga. Ay, maraming salamat sa iyo, brother ha. Kahit matanda ka na at first time mo pa nag-comment dito sa aking channel. Thank you. Thank you talaga. Appreciated yan. Kaya sana nakarating ka rin dito sa dulo at nang mabasa mo yan. Taga saan po kayo, sir? Shoutout po sa inyo, brother Julito Toriaga. Good morning, sir. Watching from Italy. Norma Gudo Carnati. Watching from Toronto, Canada. Rose Didel. Watching from Adelaide, South Australia. Marilo Cruz. Duterte pa kami, sabi ni Berks Miel. Puro kasalita na press na si Sara. Pag sure vlogger, puro kasalita ka lang kulang sa gawa, sabi ni Alex Cartagena. Kapag alala, malapit na yan. Tagal na siyang yung video na pinanood niya matagal na oh. Hindi siya updated. Hindi ka updated, sir. Panoorin mo yung update. Happy watching, Idol VMR from Bohol, Philippines. Chris Vito. Shoutout din sa iyo from Bohol, Philippines. Chris Vito. Alex Cartagena. Salamat pa rin sa iyong panonood. Sana napatapos mo yung video na ito. Ang galing magsalita yung huli, brother. Sobra dapat yon ang maging pastor, sabi ni Mark Anthony Briones. Support Cayetano, sabi ni Hajiza Bago. Putol-putol, sir, walang audio, sabi ni Nera. Talaga? Congrats Inday Sara, you will be blessed as our president, sabi ni Lilia Ginny Blaso. Looks like the now harassing the Supreme Court. What do you think? Sabi ni Jake Karihutan. Ako, wag naman, no? CG Suleva, go 18 Marines, be strong. God will guide us. Watching from Ifugao, pastor na nakakadismaya, sabi naman ni Agginaya. Agginaya, taga Ifugao nga. Waray ka pa naman, waray din kasi ako, sabi ni Julito Toriaga. Ay, waray-waray ka pala, Julito Toriaga, taga-diin ka sa Samar or Leyte. Support Marcolita lang matapang talaga, sabi ni Hajiza Bago. Makakarma din yan sila boss, team natutulog si Lord, sabi ni Christopher Rimpok. Totoo yan, wala nang maniniwala sa admin ito, kundi ang mga bayaran lang. Jacqueline Dagpin from Davao. Grabe oh. From Davao Law Office listening. Ay sir, shoutout sa inyo dyan sa Davao Law Office. Grabe, may mga nakikinig dito sa Davao.
May mga nakikinig pala dito. Jumamel. Shoutout sa inyo dyan. Attorney po ba kayo? Sorry po kung medyo mga wala po sa hulog ang aking mga reaction at komentaryo dito mga sir, mga attorney. Ayan from Davao Law Office listening. Salamat po sa inyo dyan. Kumusta po kayo? Punta po kayo sa Birada Aguila. Watching from Lemery, Batangas, Felix Berto. Shout out Lucille de la Cruz. Lucy de la Cruz pala from London. Watching from Macau, China. Virgilin Herusa. Ayan. Luz Ferrer, sabi dito niya, ano na naman kaya itong ginagawang di ka nais-nais ng ganitong pamunuan? Sabi niya. Mabuhay po kayo, Sir BMR. I love watching your vlog kasi very transparent po kayo. But please, huwag na po ninyong ipalabas ang message ama ni Joe. Evelyn White, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagsubaybay. At syempre pa, Pilipinas as always. Iyon po. Bye-bye!